kaligtasan mo sa Alerto 24. Maaksyon ang isinagawang hostage-taking drill sa City Hall ng Las Piñas kanina. Paghahanda ito laban sa karahasan. Lalo pat nung taong 2007, binulabog ang Las Piñas ng pamamaril sa loob mismo ng isa sa mga korte nila. Si Mark Zambrano, naka-Alerto 24, live mula sa Las Piñas. Mark. Mike, isang komprehensibong hostage-taking drill ang isinagawa dito sa Las Piñas City Hall grounds kanina bilang paghahanda sa seguridad. Nagsimula sa isang mock promulgation ang eksenang inihanda ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas at ng Philippine National Police para sa kanilang hostage-taking drill. Paglabas ng guilty verdict sa sala ni Judge Joselito Vibandor, nagkagulo. Hinostage at 3 suspect ang judge at 3 niyang staff. The crime of rape under criminal information number 08-0123. Mabilis na kumilos ang mga otoridad. Inilikas mula sa side exits ng Hall of Justice ang mga empleyado. Sinecure ang lugar at inalayo sa panganib ang mga miyembro ng media. Makalipas ang 10 minuto, nagbigay ng demands ang hostage taker sa negotiator na pumunta mismo sa harap ng Hall of Justice. Ayaw muna kayo! Tumidya kayo! Ayaw muna! Nang makuha ang hinihinging pagkain at inumin, pinakawalan ng 2 babaeng hostage. Agad naman silang dinaan sa situational debriefing para malaman ang kanilang kalagayan at sitwasyon sa loob. Nabigla naman ang lahat ng patutukan ng hostage ang pulis na bumulagta sa labas ng Hall of Justice. Si Judge ang susunod ko! Dito na dineklara ang failure of negotiations. Agad rumisponde ang strike team ng SWAT. Naglatag ng makeshift explosive sa mismong pinto ng Hall of Justice. Sa pagsabog nito, kasabay ng tinatawag na flashbang. Lumusob ang SWAT at malingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Ilang sandali lang, nailabas na si Judge Vibandor at nasa kote ang isang hostage taker. To tell you frankly, I really do not know what will happen to me because that was our agreement with the organizers. So I will just be acting just by myself, and I have really no idea what will come next. Agad rin rumisponde ang medics ng Philippine Red Cross. Sa kabuuan, 2 hostage taker at 1 pulis ang nasawi sa mock hostage exercise. Well, nakita nyo, swift action kami. But then again, siyempre practice lang ito. Hindi naman ito yung scenario. So we cannot compare on what happened in Manila. But the good thing is we prepared for anything. Idinekta ng under control ang sitwasyon sa loob lamang ng 20 minuto na ikinatuwa naman ng mga kawani ng City Hall. Sa aking obserbasyon naman ay napaganda at maganda naman yung kinalabasan. Ang pulis naman ay tumugon na mabuti at ang ating mga opisyales ay nakapag-evacuate doon sa building na yung kaagad-agad dahil alam nila kung saan sila dadaan at saka alam nila kung saan pwesto sa panahon na yun. Mike, ayon sa PNP, kailangan malaman ng lahat ng mga dapat gawin sakaling magkaroon ng ganitong klaseng hostage situation. Ayon din sa PNP at AFP, kailangan nila ang suporta ng lahat ng mamamayan para sa mabilisang solusyon sa ganitong klaseng krisis. Mike? Parang totoong-totoo, Marka. At sana, hindi magkatotoo. Maraming salamat, Mark Zambrano. Ilang buwan bago mag-eleksyon noong Mayo, nakasama po namin kayo sa isang bukod tanging paglalakbay sa 10 pinakamahirap na probinsya sa ating bansa. Isang notebook ang naging saksi sa mga hiling at hinaing ng ating mga kababayan. At tulad ng aming pangako, iniabot namin ang naturang notebook sa nanalo sa pagka-presidente si Pangulong Noynoy Aquino. Ano kaya ang naging tugon niya? Nakatutok si Cara David. Tumayo tayo sa malalayong bundok, kapatagan at dalampasigan. Sa bangis ng araw at bugso ng ulan, sumuong tayo sa maalong dagat at mga daanang tila walang patutunguhan. Sila ang mga nakilala natin sa 10 pinakamahirap na probinsya ng ating bayan.
isang notebook ang nagsilbing boses ng mga kababayan nating napabayaan at mistulang nakalimutan. Ngayon, sa araw na ito, dito magwawakas ang pumumunong manhid sa mga daing ng taong bayan. Magtatapos na ang pagtitiis ng sambayanan sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ngayon, ang pamahalaan ang inyong kampiyon. Dito mo pwedeng isulat yung mensahe mo. Ang pangako naming ipaabot ang notebook na ito sa bagong pinuno ng bansa, nagkaroon ng katuparan. Gumawa kami ng series sa GMA News and Public Affairs. We called it Biyaheng Totoo. Yung mga reporters namin, hinanap nila yung pinakamahirap na mga tao at hiningi nila yung storya nila. Everything is contained in these notebooks. Nandito yung mga sulat nila sa inyo, meron pang handprint dyan. It will give you parang very good insight and perspective into what's happening at the grassroots level. At ang mga hiling at hinaing na ipinarating sa notebook, isa-isa ng tutugunan daw ng Malacanang. Ang mahalaga dito ay yung sa paghahatid ng mga basic social services. No? At para po malikom yung mga halagang kailangan dyan, dapat po ay mahusay ang performance ng ating mga revenue generating agencies ng pamahalaan. No? At sa isang aspeto na rin naman po, kailangan din ay mahusay ang kalidad ng local governance. Sa pagsasara ng mga pahina ng notebook, magbubukas ang panibagong kabanata. Isa na namang tunay na paglalakbay, isa na namang biyahe totoo. Cara David na Katutok, 24 oras. Sa bawat problema ng bansa, ang laging tanong, meron bang nagkulang? Sino bang nakinabang? Ang mga sagot, ating ilalarawan sa panibagong misyon ng Biyaheng Totoo. At isa po sa mga narating ng panibagong serye na naman ng Biyaheng Totoo, ang lalawigan ng Antique. Talamak po ang pagkagutom doon. Ang tinutukan ng GMA News ay ang pondo ng programa ng gobyerno na ang tawag Gulayan ng Masa. Saan nga ba napunta ang pera na para sana sa mahihirap nating kababayan sa Antique? Narito po ang Biyaheng Totoo ni Joseph Moro. Maraming pasyalan sa Antique pero hindi pa mamasyal ang pakay ng aming biyahe. Ang karagatan ng Sulu humahalik sa kahabaan ng lalawigan. Para marating ang Barangay General Luna sa bayan ng San Remeo, kailangan tawirin ang Sibalom River at maglakad ng 3 oras patungo sa tuktok ng bundok. Dito nakatira si Mang Eduardo Sumugat. Sa pagsasaka niya binubuhay ang 10 nilang anak na Yaling Feli. Anumang biyaya ng lupa ang mailalatag sa hapagkainan, kanilang pinasasalamatan. Maliban sa pangingisda, pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng probinsya. Pero dahil mabato at mabuhangin ang lupain, matumal ang biyaya. 4 sa bawat 10 pamilya sa probinsya ay mahirap. Malnourished ang isa sa bawat 10 Antiqueño. Sa katunayan, sa pinakahuling Food Insecurity and Vulnerability Survey ng National Nutrition Council, kabilang ang Antique sa 49 na probinsya kung saan talamak ang gutom. Kaya mga tulad ni Mang Eduardo ang tinarget tulungan ng programang Gulayan ng Masa ng Department of Agriculture. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng mga kapos sa buhay ng mga buto ng gulay para itanim sa kanilang mga bakuran. Pakbet seeds ang tawag nila rito dahil mga sangkap sa pakbet ang ipinamimigay ng mga buto. Pero kahit minsan daw mula nang ipatupad ang programa noong 2006, wala pang natatanggap na binhi si Mang Eduardo. Dapat bunga bundok ko, way tanom. Paano po yung mga bata? Hindi ba sila nananawa na sa saan? Kulang ti mo lang imuram ti salamat kanoon naman dai kun may jan ti kanoon kanoon. Si Mang Jose Loplop nanghihingi na lamang ng buto ng mga gulay sa mga kaibigan.
Kahit may polio, nagsisikap pa rin magtanim para lamang may makain. Minsan po, hindi kayo kumakain. Oo, tutulog na ako. Ilang araw kung ganun. Isang araw nga di ko kakain, tutulog na lang kaya walang pagkain. Ang Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture ang naatas na magpatupad ng gulayan ng masa program ng gobyerno. Ipinamumudmod ng ahensya ang pondo sa mga regional offices para ipambili ng mga buto na siyang ipamimigay sa mga nasasakupan nitong probinsya. Ipapasa naman ng mga probinsya sa bawat munisipyo ang mga buto para ipamahagi sa mga benepisyaryo ng bawat barangay. Aminado ang Municipal Agriculture Office ng San Remigio, hindi lahat ng mga dapat na tumatanggap ng buto ay nakikinabang sa gulayan ng masa program. Sa katunayan, nag-abono pa nga raw sila ng 75,000 pesos ngayong taon para mapunan ang kakulangan ng mga buto para sa mga kapuspalad ng kanilang nasasakupan. Siguro kung mga big farmers ka talaga, madali lang yan. Pero gaya namin ng mga mahirap talaga, third class municipality lang, nangailangan talaga kami ng tulong ng national government. Ang tanong tuloy ng mga taga-Antique, saan napunta ang mga buto? Sa report ng Commission on Audit noong 2008, tumanggap ang Bureau of Plant Industries noong 2007 hanggang 2008 ng kabuuang 41,719,000 pesos para sa hunger mitigation program ng gobyerno. 11.7 million dito nakabudget para sa gulayan ng masa program at 29.9 million pesos naman para sa iba pang hunger mitigation program ng gobyerno. Pero ayon mismo sa COA, 14 million pesos ang kinuha ng BPI sa 41,719,000 pesos na dapat sana'y pambili ng mga boto at pampondo sa iba pang hunger mitigation program ng Administrasyong Arroyo. Ipinambayad daw ito sa utilities ng opisina ng BPI tulad ng kuryente, tubig at security services. Pati pambayad sa advertisement sa subscription sa dyaryo, dito kinuha. Paglabag ito sa Section 30 ng Presidential Decree No. 1177 at Section 84 ng PD 1445 na nagsasaad na hindi dapat ginagastos ang perang nakalaan sa isang proyekto para sa ibang bagay. Ang tanong tuloy ng COA, bakit kailangan pang pakialaman ang pondong para sa hunger mitigation program samantalang may nakalaan ng hiwalay na pondo para sa pagbabayad ng kanilang mga utilities? Saan ito napunta? Sino ang nakinabang? Proper yung expenditure kasi it's for the operation of a program, hindi lang pambili ng seeds. Sa isang sulat, ipinagtanggol din ng bagong direktor ng BPI ang paggamit ng pondong mula sa gulayan ng masa program. Kahit nga raw ginamit nila ito at ang pondong nakalaan talaga para sa pagbabayad ng operating expenses ng ahensya, kapos pa rin. Sa paaralang elementarya ng San Remigio sa Barangay Baladhay, inabutan namin nagpapakain ng guro ng arroz caldo na may lahok na gulay galing mismo sa bakuran ng eskwelahan. Libre na ang pagkain ng mga bata sa umaga at hapon. Yun nga lamang, ang mga binhi ng mga gulay na itinanim nila hindi galing sa Department of Agriculture kundi sa isang non-government organization. Sabi ng ating Pangulo, kung wala raw korap, walang mahirap. Maaring hindi nga ibinulsa ang perang nakalaan para sa mga binhi, pero ang mga bagay na dapat sana'y tinatamasa talaga ng mga benepisyaryo, tila nililimos patuloy nila. Ako si Joseph Morong, ito ang aking biyaheng totoo. Para po sa karagdagang impormasyon at mga litrato tungkol sa biyaheng totoo, maaari po kayong mag-log on sa www.gmanews.tv/biyaheng totoo. Chika Minute! Hello mga kapuso, narito na maichichika ko sa inyong mamaya. Si Iza Calzado rarampa suot ang two-piece bikini sa Beauty Queen. At si Michelle Madrigal magsisiwalat ng sama ng loob sa mga katribo niya live. Abangan ang mga yan maya-maya lang, kaya stick around. Susunod! Jackpot sa loto mamayang gabi, pinakamalaki sa ating kasaysayan. Mukha na mga bayani sa pera natin babaguhin bilang pangontra sa pamemeke. Malacanang napuno ng tawanan ng parangalan ng hari ng komedya, si Dolphy. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.